Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 24, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 13, verse 22 to 30. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakonti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong mga ngipin, sapagkat nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauna at may naunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa gospel natin, habang si Jesus ay patungong Jerusalem, may isang taong nagtanong sa kanya, "Panginoon, kukunti po ba ang maliligtas?" Napansin niyo po ba yung sagot ni Jesus? Yung sagot niya ay hindi simpleng oo o hindi. Sa halip, ang sabi niya ay pagsumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat marami ang magtatangkang pumasok ngunit hindi makakapasok. Kung isipin minsan, kasi parang iniisip nating automatic ang kaligtasan, na kung nagsisimba tayo, kagaya ngayon, kung uma-attend tayo ng Sunday service, o dahil kakilala natin ang Diyos sa salita, ay pasado na tayo. Pero malinaw ang sabi ni Jesus, hindi sapat ang pagiging pamilyar sa Kanya. Ang mahalaga ay ang relasyon natin sa Kanya at ang pagsasabuhay ng Kanyang kalooban. Para po itong relasyon sa ating pamilya o sa kaibigan. Pwede bang sapat lang nakakilala mo yung pangalan nila, yung birthday nila? Ang tunay na relasyon ay pinapatunayan sa paglalaan ng oras, effort, pagiging tapat kahit mahirap. Gayon din sa Diyos. Ang makipot na pintuan ay nangangahulugan ng pagtitiis, pagtanggi sa sarili, at paminsang-minsang pagtalikod sa tukso at kasalanan. Mahirap ba? Oo, napakahirap. Pero ito ang daan tungo sa tunay na buhay. Let us pray. Panginoon, salamat sa paalala nyo na ang daan patungo sa inyo ay makipot, pero ito ang tanging daan tungo sa tunay na buhay. Turuan niyo po kaming maging tapat, magsakripisyo at magsabuhay ng pananampalataya sa araw-araw. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na piliin na makipot na pintuan kaysa maluwag na daan ng mundo. Naway sa aming pagsunod, mas lalo pa naming maranasan ang iyong pagmamahal at biyaya. Amen. Mga kapatid, kung nakatulong yung reflection natin, inaanyahan ko po kayong i-share natin yung audio gospel na ito sa inyong mga kamag-anak, kapamilya, sa GC, ka-classmate. Tandaan,
Buhay ang salita ng Diyos at kung ipapasa natin ito sa iba, mas marami pang maaabot at mababago ang buhay. Huwag rin po natin kalimutan na i-follow ang social media account natin, Kuya Sam Pagaduan, para sa iba pang reflections at inspiration. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.